Magandang hapon po at mulugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines at Happy New Year po sa ating lahat. Welcome po sa ika-102nd episode ng the Filipino Sustainable Development Goal Action Hour. At muli niyo po kaming samahan sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na napapanahon at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. At sa hapon na ito, pag-uusapan po natin ang topic na pinamagatang Making San Fernando a Smart Traffic Managed City. Ito po ay isang topic na sa tingin ko ay makaka-relate ang lahat at panigurado po ako na ni isa sa atin ay nakaranas na matraffic, malate sa klase at trabaho ng dahil dito. Batid ng bawat lalawigan, syudad at LGU. Ah, ang bigat ng suliranin ng usapang trapiko lalo na sa mga aspeto ng pangangalakal at ang epekto nito sa ekonomiya at ang nasasayang na milyong-milyong halaga ng pera ng dahil sa salasalabat na daloy ng trapiko. At sa hapon na ito, sasamahan po tayo ng ating panauhin upang ibahagi sa atin ang mga practices at strategies na ginagawa ng lungsod ng San Fernando, Pampanga upang masawata o kaya ay maibsan ang kasalukuyan at ang mga potensyal na kakaharapin pang problema na dulot ng papigat na daloy trapiko sa kanilang lungsod. So alamin po natin kung anong makabagong pamamaraan ang nakikitang lunas upang maging smart traffic managed city ang siyudad ng San Fernando. So sa hapon na ito, let's all welcome Civil Engineer at kasalukuyan Traffic Operation Officer 4 ng Pampanga, si Engineer Carenzo Guevara. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Hello po sa inyo. Should I share screen na po ba? Sige po, sir. Ayan, okay. Bale, good afternoon po ulit sa inyong lahat. Bale, title po na aking presentation is Making San Fernando, Pampanga Smart Traffic Managed City. Bale, dito po sa City Government ng San Fernando, Pampanga. To be specific, yung office po namin ang City Public Order and Safety Coordinating Office. So, in my presentation, I have divided my presentation into two parts, no? The first part would be the current traffic management na ginagawa po ng office namin sa City of San Fernando and Pampanga. And the second one will be the ways forward in order to upgrade the efficiency of traffic regulation. So the first one, the traffic management situation in City of San Fernando, Pampanga. This includes the road inventory para po to give you some insights where City of San Fernando is located and what would be the road construction here in San Fernando. Then next, the traffic signalization, the presence of command and control center, and then lastly, the deployment of traffic enforcers. So the City of San Fernando, Pampanga. So it is located 70 kilometers north from the Metro Manila. So it is situated in spatial centers of Pampanga and Central Zone. So it enjoys the strategic locational based on the advantage over other major urban areas. So it can be accessed through the national key arterial roads. Nandyan po ang MacArthur Highway, also known as Manila North Road, for about 17 kilometers. And the JASA or Jose Abad Santos Avenue or the Olongapo Gapan Road, where the NLEX or the North Luzon Expressway is directly connected po. No? So, ang ang San Fernando po, hindi ganoon karami yung yung road niya, no, kung makikita po ninyo. Kokonti lang yung po pwedeng gawin naming alternate route. That's why ang traffic condition po dito sa aming area palala na. Ang sinasabi nga po nila parang EDSA na din yung yung condition dito. Lalo na po sa JASA, no, sa Olongapo Gapan Road. Dahil
kino-consider namin ang City of San Fernando as gateway po ng Central Luzon since uh, in our area, ang JASA lang po ang may direct contact sa NLEX wherein from Manila, our capital city ng ano no ng Philippines, papunta sa mga areas dito sa Central Luzon. Ang NLEX ang main way para makapunta po sa kanilang mga lugar. That's why ang dinadaanan po nila madalas ay itong JASA or the Olongapogapan Road. So, this road naman po, may maximum of six lanes naman po siya per direction. Pero currently, ayun, nakakaranas pa rin po kami ng traffic congestion. Dahil dun sa mga limitations, no? Mamaya po babanggatin ko rin yung mga limitations na yon. So, in our city, we have total of 11 traffic signals, no? May mga traffic lights po kami na manage yung 9 doon managed by the DPWH and the remaining 2 managed by the North Luzon Expressway. So, but of course, nandyan po yung tight coordination and collaboration to maintain the harmonious or harmonized operations po. So, we are fortunate, very fortunate dito sa district ng DPWH since hindi lang po sila nag-install ng mga traffic lights or traffic signal dito sa San Fernando. Yet parang sinisiguro din nila na nag-upgrade din po sila. So such as yung mga uh, what do you call this? Yung mga sensor po natin, no? If you know, kung may information kayo before, yung mga sensor natin sa mga traffic lights, nasa underground po sila ng kalsada, no? Yet ngayon, parang ina-upgrade na po nila. Siguro nationwide dito. Pero dito sa San Fernando, nasa upgrading era na po kami. Yung mga sensor namin, parang CCTV cameras na din po sila. So, for activation na lang yon. And yet may mga gusto pa po kaming mangyari like yung sa mga ways forward kumamaya na ipapakita po sa inyo. So, ayun. Ito po yung situation ng mga traffic lights dito sa San Fernando. As you can see, dito sa may NLEX part, nasa 0.3 kilometer lang po yung yung distance from one traffic signal to another. So may mga various factor no na kina-consider kung bakit nangyayari to, kung bakit sobrang lapit nung itong isang traffic signal sa isa pa. Dahil yan of course sa road design no. Uh, kino-consider din natin yung traffic density and again yung urban planning. So nangyayari po yan para maging mas effective yung traffic movement or circulation sa isang lugar. So as you can see, this along Jose Abad Santos, we have three traffic signals. And along Manila North Road, in this part, nasa dalawa po yung traffic lights natin. All are signalized and sensor activated na din po sila. So ito po additional information lang. Nagkaroon ng survey ang PDRRMO last Feb 2023. Ang location nito sa Lubao, Pampanga, nearby city po ng nearby town po ng San Fernando. So among these 7,845 na vehicles na nagpa-fly along the Olongapogapan Road, I guess additional lang po sila kasi since nearby town lang namin si Lubao, no? Yet, ang mas dinadaanan po nila is San Fernando since nandyan nga po yung NLEX, directly connected po kami sa expressway. So, ayun, kung mapapansin po ninyo, ang daming mga trucks din na dumadaan po sa JASA, sa Olongapogapan Road. And dako naman po tayo sa Manila North Road, no? Sa Manila North Road, meron po tayong 5 traffic lights. The first traffic light is yung kung
kung napadpad na po kayo sa City of San Fernando, Pampanga, nandito po halos yung mga regional offices, tinatawag na government region center po, no? Bali, nilagyan din siya ng traffic signal para ma-regulate na maayos yung yung pumapasok na sasakyan po doon sa RGC na tinatawag. So, ayun, meron din po tayong magkalapit na traffic signal dito. Nasa 0.43 lang yung kanyang distance po, no? Yet, nagiging by now po, dun sa time cycle na nilagay natin, okay naman ang yung daloy ng trapiko. So next, may presence of command and control center din po ang City of San Fernando. Actually, it is eyed to be the last building standing po, no? So dito situated yung mga CCTV footages. So live telecast, and dito rin namomonitor yung mga creeks since nandyan din installed din po yung mga CCTVs natin among our creeks, no? And then actually, sinishare din po namin yung mga footages na to sa Facebook page po sa City of San Fernando City Information Office. Yung mga during peak hours lamang kasi we all know possible siyang magamit sa hindi magandang purpose po, no. That's why peak hours lang yung pinili namin para malaman ng public kung ano po yung mga situation doon sa mga pupuntahan nilang intersection or dadaanan nilang intersection. Currently, meron kaming 16 na pan tilt zoom na CCTV camera and 124 fixed bullet po. And of course, the deployment of traffic enforcers, no? Uh, ang main mandate po nila is to monitor the traffic operations and of course implement traffic regulations. So aside dun sa traffic management, meron din po sila enforcement na ginagawa para mahuli yung mga violator po, no? Yung mga di sumusunod sa mga road rules and regulations natin. Possibly kasi yung mga violators na yon, they could be the cause, no, nung traffic congestion dun sa area. That's why ginagawa rin po namin yung enforcement sa traffic regulations. And next po, sa ways forward in upgrading the efficiency in traffic regulations. The first one is the application of smart traffic control. So, bali, ito po yung gusto sana naming mangyari sa mga traffic signals namin since nakita nyo naman po kanina kahit hindi ganoon kalaki yung land area ng San Fernando, napakaraming na-install na traffic signals po, no. Ayun, with the help of this application, mapapabilis or mapapagaan din po yung traffic natin sa daan. And then next, single ticketing system, digitalize physical apprehension, and installation of LED walls para po sa traffic advisory. So first, ito pong yung auto physical security information management, no. This belongs to the smart traffic na binabanggit po namin. Ang PSIM po kasi, magko-collect siya ng traffic data that can be used dun sa traffic light control, no? So kapag ka po nabigyan siya ng information, po pwede niyang i-analyze yung mga data na yon, and then kapag ka na-analyze niya po yung data dun sa traffic light controller, pwede po siyang kumbaga ang tawag dito, mag-control ng end program coming from our command and control center. Po pwede po niyang i-manipulate yung traffic signalization dun sa mga traffic signals na meron kami. So kahit yung controller po namin nasa command and control center lang siya, po pwede niyang galawin or pwede siyang makatulong dun sa traffic management dun sa mga intersection po, no. So kapag ka ganun, kailangan lang ma-upgrade yung mga CCTV cameras. Dahil kasalukuyan po nasa 4K lang yung specs, yung resolution ng mga installed namin na nabanggit ko kanina.
So if ever there's a need of upgrade sa mga CCTV cameras that could do vehicular count and PTZ sana lahat. And then yung apprehension for speeding. So nabanggit kasi before may mga ano kasi no mga kumbaga nag-aalok din sa amin na why not yung mga cameras natin ma-upgrade sila to be able na ma-maximize sila like kaya nilang mag-apprehend ng speeding na violation. So yung mga ganun po. Pero right now, sana dun sa smart traffic light controller, ma-aim lang sana namin yon before dun sa smart traffic management talaga. So next is the single ticketing system. Nabanggit ko po kanina no, na may dalawang major mandates ang traffic enforcer, which is yung mag-enforce ng traffic rules and monitor yung traffic operations. So kapag ka po nagkaroon ng single ticketing system dito sa City of San Fernando, Pampanga, they don't have to, for example, right now kasi ang nangyayari, manual lang po ang apprehension namin, no? So kapag ka ganun, pagka issue po ng ticket, they have to log pa po yung ticket sa amin dito sa office. So kumbaga parang ang hassle yung dating. Pero kapag ka nagkaroon ng single ticketing system, right there and there po pwede po siyang mag-issue ng receipt. Pwedeng bayaran ni violator yung kanyang violation through online payment. Yung mga ganun po ba. And then lastly po, yung mga LED walls na po pwedeng ma-install dun sa mga footbridges na meron po dito sa City of San Fernando, Pampanga. So with this, mas madali po kaming makapagbigay ng information sa mga motorists. So ayun po, yun lamang po yung presentation ko. Thank you very much for listening po. Maraming